Saan ba ako pupunta? Grabe, busy sa ano ngayon, oh. Busy, oh. Kaya kanina pa tumatawag yung ano, eh. Yung kasama ko kung saan ako, eh. Sabi niya, saan ka na? Busy sa city, sabi niya. So, good morning guys. It's 8:48. Mas 8 na tayo nakalabas, 8:48 na. Kasi pagkatig ko kay Mrs. umuwi muna ako tsaka maligo. Kahapon kasi hindi pa ako nakaligo, eh. So ngayon naligo na tayo para at least kondisyon yung pakiramdam natin. So hanggang alas 3 lang tayo mamaya. Pagkatapos nun uwi muna tayo kasi sunduin ko sila. Tsaka susubukan ko kung makabiyaya ko ulit ng gabi. Ayan, busy pala yung city dun, no? So ewan ko ba kung pipick up ako dito, oh. Doon na lang ako pupunta ng city. Try ko na lang siguro pumunta doon. Kasi dito wala baka pag pumick up ka dito baka daling ka sa malalayo. So punta tayo doon sa city kung saan yung busy, doon tayo. Kasi sayang, may mga +4, +5. So sayang yung mga ganun. So kailangan natin na kailangan natin na puntahan hanggat nandun pa. 18 minutes ride. Okay, dito na tayo sa airport. Dito sa tinatambayan natin. So kailangan ko na mag-online. Sige nga, kung may makuha tayo. Ayan, nasa +3 tayo. May +3 tayong bonus, +$3. So pag may ma-pick up kang customer, dadagdag yung $3 sa pamasahe nila. Pero yung magbabayad nun ng lift, hindi yung customer. $3. Walang driver, oh. Saan ba yung mga driver dito? Wala, eh. Zero driver. Ibig sabihin walang nakatambay na driver dito. Saan ba yung lahat na driver sa labas? Ba't wala? Kaya punta na lang ako ng city. Wala, bihira yung mga dito, ah. Wala, oh, ilan na yung driver, oh. Sasakyan nakatambay. So saan ba ako pupunta? Punta muna ako ng city. Pasok muna tayo dito sa syudad. Oh, you unlock 8. Ano ba yun? Grabe, 875 bonus. Laki. My God. Tingnan mo. You unlock 875 bonus. Grabe, guys. Grabe, $8. Oh, ito yung sinasabi ko na na bonus, oh. You unlock 875 bonus. So ibig sabihin pag may na-accept ka na, ayan, oh, may 675 pa nga, eh. Wow, walang walang driver dito. 675 sa akin, 875. Ay, coming arrivals.
Ano? Upcoming arrival. Sige, balik tayo dun sa ano. Balik ako dun sa airport. Grabe. Nakapila pala ako dun. So, ayun oh. So, pag may na-accept ka na ano dyan, na customer, magbabayad sa'yo ng $4 plus $8 ka. So, kalabasan nun, $12 yung ano, yung makukuha mo. Yung pasahero, 4 lang yung babayaran niya, pero yung lift magbabayad sa'yo ng $8. Yun yung kagandaan sa mga ano. So dito na ako sa city, dapat doon ako pumunta ng ano, yung pila ng airport. Sabi ko dito na lang. Kailangan ko muna pick upin para makuha ko yung pick up pala para makuha ko yung bonus na 875 oh. Grabe. Yan. Kagandahan sa pagbibiyahe. Pulang pula. Pag ganyan kasi guys, ibig sabihin daming bonus yan. Kulang yung driver. Ewan kung saan nagpuntahan yung mga driver ngayon. Ba't di sila umalis? Tangina. Sige. Ayan, update na lang tayo kung ilan na yung benta natin. So, kain muna tayo. Kasi yung oras is 12:36 na. Saka ano ko lang, kabalik ko lang sa airport. So kanina nag-busy tayo. Pero sa dami ng driver, syempre may hirap din. So yung kinita natin sa simula kanina 8:30 na ba ako nag-start? Hindi, 8:50 na nga eh. So sa 3 hours kinita natin is $61. So tingnan mo sa ilalim hindi yung ito 200 yan, kabuuan ng ito kinita ko 61. Nakita ba sa camera oh? $61.25. So sa 3 hours to. Kaninang umaga lang yung busy, pagkatapos nun wala na. Kasi nga may convention dito. So yung tao papunta ng convention center. So ibang oras is tambay ka lang, naghihintay ng ano, ng customer, ng pasahero. So alas 12 na, ginutom na ako eh. So kain muna tayo guys. Yung ulam natin is itlog tsaka ano tawag dito, luncheon meat. Iba yung lasa ng ano nila eh, luncheon meat nila, pait. Iba yung lasa kaysa sa Pinas, mas masarap yung sa Pinas na ano. Tsaka kahit yung corn beef nila dito mapait. Mas maganda pa rin yung sa Pinas. So maya uwi ako pagka alas 3 kasi kailangan sunduin yung asawa ko. Duty na kasi si Mano ngayon eh. So kahapon lang siya off, kaya siya yung nagsundo. So mamaya balik tayo ng baka alas 5. Alas 5 siguro hanggang gabi. So ngayon may $61 pa lang tayo. Sana kahit maka 150 tayo sa isang araw, okay na yun. So depende, kung gusto mo gawing 200, pwede kang magbabad hanggang alas 10. So ako naman kasi kanina na akong oras lumabas eh, 8:30 na pasado. So mas maganda kung gusto mo talagang magbiyahe ng Lyft o Uber. Kung gusto mo lang tutukan talaga ng pagbibiyahe, mas maganda maaga ka pa lumabas, mga alas 5 o di kaya alas 4, tapos balik ka ng alas 7, kumain ka o pahinga ka muna, o di kaya alas may time kasi na medyo mahina yung may oras, so pwedeng gawin mo yun, balik ka tapos maingay yung aeroplano, tapos
ka uli, mga after lunch siguro, kasi yung hapon yung pinakamaganda eh, yung ano, yung pasahero. So hanggang gabi pwede kang umita ng 300 o mahigit. Kasi dati may nasakyan kami na Uber Indiano, sabi niya kumikita siya ng 400 to 500 a day. So nag-start siya ng alas 4 ng madaling araw, tapos sabi niya umuwi lang siya pag medyo mahina, uwi siya muna tapos balik siya uli, magpahinga lang siya kahit ano, mag-idlip lang daw kaya matulog ng isang oras, tapos balik siya uli, tapos pagkahapon uwi naman siya kung anong oras yun, tapos balik siya uli hanggang gabi na yun, yung biyahe na hanggang alas 12. So yun yung ano niya, yung routine araw-araw. Laki daw nakikita niya, nasa 400 mahigit o 500. So kung yun lang talaga yung asikasuhin mo, talagang kikita ka dito sa ano, kikita ka dito sa pagbabiyahe ng Lyft o Uber. So kung magreklamo ka naman na paano yung sasakyan mo, laki ng miles na ilalagay mo, tapos bababa ang value. Pagdating dito sa Amerika, wag mong problemahin yung mga ganyan kasi daming sasakyan dito eh. Kahit every 2 months gusto mong magpalit ng sasakyan, importante may pang down ka. So yung ginagawa ng iba dito, every year magpapalit sila ng sasakyan. So ginagamit nila ang sasakyan, gagawin pang Uber o pang tawag doon, Uber o Lyft, babiyahe. Pagkatapos nun, after a year, palitan nila ng bago. Yun yung ginagawa nila para tawag nito, para hindi masyadong bumaba yung value ng sasakyan. Importante lang naman dito sa Amerika, may pang down ka eh. Yun yung pinaka ano dito, pinaka basic, may pang down ka lang, makakuha ka talaga ng bagong sasakyan. Pang down, tsaka yung credit score mo dapat talagaan mo rin. So wala pa dito sinong nila. Kasi pag alis ko kanina dito pa siya eh. So nakatatlong biyahe ako, tatlong pick up ako ng pasahero bago ako makabalik dito. Pagbalik ko sa airport, pinaano ko muna yung app ko, pinatay ko muna kasi kung di ko papatayin, pagdating ko sa airport sigurado may customer agad ako eh. So sabi ko gusto ko muna kumain kasi nagutom na ako eh, alas 12:30 na eh. So kain muna tayo guys, pagkatapos balik tayo sa biyahe hanggang alas 3 lang. So kaka-online lang natin guys, kakabalik lang natin. Ang oras is 1:40 ng hapon. So meron tayong pipick upin sa airport, $10, 6 miles. Medyo malayo lang to na konti, 6 miles. $10 yung bayad niya. So ngayong araw, ngayong oras din na masyadong busy yung airport. So kailangan ko nang lumabas ng city. Doon na ulit tayo mag-antay ng mga pasahero. Kasi pag mahina dito sa city, yung maganda sa labas. Sa labas ang bilis mo lang maka 100 plus. So pick upin na natin to. Nasa Terminal 1 siya. Alright guys, balik biyahe ulit tayo. Ang oras is 5:33 ng hapon. So kakakain ko lang. In 200 feet, making U-turn at Morning Mimosa Court. Tamang-tama, pag online natin may pipick upin tayo. $14, $14.35. Turn right on Chapata Drive.
So Then turn right on Paseo Verde Parkway. pick upin ko na to para madagdagan yung kita natin ngayong araw kasi naka $87 lang tayo eh. 50 feet. Turn right on Paseo Verde Parkway. So ewan ko kung hanggang anong oras ako, baka alas 9 kung maganda yung kitaan mamaya kasi baka hanggang alas 10 tayo ng gabi, so depende. In a quarter of a mile, turn left. So on update ko na lang kayo mamaya kung magkano yung kinita natin, magkano yung idagdag ng pagbiyahe natin ngayong gabi. Alright. So hello guys. So andito na tayo sa bahay. So kanina yung kinita natin before tayo nag stop ng 3 PM. So nasa $87. So ngayon yung kabuwang kita ko is nasa $150 lang. So medyo matumal ngayong araw kasi nga Martes eh. So pag Martes dito, Martes, Miyerkules, mahina talaga. Yung pinaka peak days dito is Thursday, Friday, Saturday, Sunday, tsaka Monday. Yun. So tingnan mo, sa 7 hours and 30 minutes ewan ko kung makita nyo dyan, naka 150 lang tayo na na kinita. Pero at least kahit ganito yung kahit mahina, at least nakakota tayo ng 150, diba? So yung gas natin is $18 lang naman. So sa 150 kahit mag-minus ka ng 18, meron ka pang 132. So at least okay na rin sa 7 hours. So wala kang magawa kasi hindi busy. Umaga lang busy nung may convention, pero pagka start ng hapon wala na. So pagkagabi mahina na, medyo may pasayro din, pero nga lang pa ilang minutes bago ka pick up ulit ng pasayro. So matumal. So ganun talaga pag Tuesday tsaka bukas ganun din. So depende na lang bukas pag konti yung nagbabiyahe, di marami kang makuha. Pero pag bukas, pag maraming nagbabiyahe, matumal yan. So usually dito ganun yung matumal na araw, Tuesday tsaka Wednesday. So kahit ganun pa man, at least nakakita tayo ng $150. So sa dalawang araw na biyahe natin, meron na tayong $337. Ayan o, Lunes tsaka Martes, 337. So sana tuloy-tuloy lang. So hanggat di pa ako nakapasok sa airport, magbibiyahe muna ako. So sana makaabot tayo sa quota na 1,000 1 week o mahigit. Kasi yung quota ko within 1 week, dapat maka 1,000 ako o mahigit. So yun yung guys. Yung oras ngayon is 11 o'clock in the evening. Yung asawa ko tulog na. Ayan, kung narinig nyo yung barko, ayan, 2-stroke pala yan, 2-stroke. So tulog na siya, ako hindi pa. Kasi sabi ko, tumawag pa kasi ako sa bahay dun sa Pinas. So natapos ko lang tumawag, kaya sabi ko tapusin ko muna yung vlog natin sa araw na ito para may ma-upload tayo sa YouTube tsaka sa Facebook. So yun lang guys. So araw-araw tayo mag-update at mag-upload ng mga video sa YouTube tsaka sa Facebook regarding sa pagbiyahe natin dito ng sa buhay natin bilang Lyft driver o ano pa man. So paki-follow na lang ang ating page. Sa nga pala yung page ko na Pinoy Lyft driver, bago yan kasi yung dati kong page yung Master Tiktik, ewan ko kung anong nangyari, hindi ko na ma-access. Ang dami sanang follower yun, kaso nga lang wala na,
hindi na ma-access, kaya hindi ko na ginagalaw kasi hindi na ako makapost dun eh. Ewan ko kung na-hack ba yun o hindi ko lang alam, basta hindi ko na ma-access. So ngayon, yung bago kong page is pinalitan ko na. Ito na yung page natin, yung Pinoy Lyft Driver. So pakipollow na lang. Ilan pa lang followers natin? 106. Konti pa lang kasi ilang days pa lang to. So yun lang guys. So ganito yung buhay namin dito sa Amerika. Baka iisipin nyo yung buhay dito maganda. Depende rin. Pero maganda kasi nandito kay may experience mo yung buhay Amerika. So nasa tao na rin yan kung paano mo dalin yung pamumuhay mo dito sa Amerika. So malaki yung sahod, malaki yung value ng pera papunta ng Pinas. So pagdating mo dito is dapat masipag ka. So hindi pwede dito yung tamad-tamad kasi lahat ng mga bills dito binabayaran namin. So sa mga nagbabalak mag-apply pala, hindi ko alam kung paano yung hiring, pero pag nandito ka na kasi daming trabaho pwedeng applyan as long as nandito ka. Pero pag nag-apply ka galing Pinas papunta dito, wala akong idea dyan. Yung alam ko lang yung asawa ko nag-apply. Yung asawa ko is J1, so sumama lang ako. Pagdating ko dito, kumuha ako ng work permit, tsaka yun, nagtrabaho na. So yun lang guys. Pero kung magtanong kayo ng mga paano pwede bang maka-apply ng mga ganito dyan, wala akong masabi kasi wala akong alam. Yung pwede ko lang is subukan nyo sa online, mag-search kayo sa Google kung paano dito mag-apply sa Amerika. Pero kung meron kayong asawa na teacher, subukan nyo i-apply sila bilang isang teacher dito sa Amerika. Kasi pag na-hire siya, pwede niyang dalhin kayong lahat, pamilya mo, anak nyo, ikaw. So yun. So pagdating dito, pwede kang magtrabaho. Yun lang. So salamat sa panonood. Hanggang bukas na lang uli. Kung makabiyahe tayo bukas, so may bagong video naman bukas. Sana huwag kayong magsawa na sa panonood na ating mga video kasi yun lang masishare ko araw-araw. So thank you guys.